No? Let's all bow down our heads and let's pray. Dear Heavenly Father, we thank you for the day that you have given us. Please bless all my students tonight. Give them enough knowledge, wisdom, correct attitude, and perseverance so that they'll be able to withstand the whole day process of learning. We're asking this in the name of our mighty Lord Jesus Christ. Amen. Yay! Hello? Okay, so may kausap na ako ngayon. Opo, Sana nag-stop mag-unmute ka na na po yung mga tao-tao dyan para at least mas madali po kayong makapagsalita. Unless otherwise po, maingay talaga yung background nyo. Pero kung hindi naman maingay yung background nyo, para hindi kayo hirap na ano, on and off, on and off, on and off. Tama? Oh, 'di ba? Yes. Oh. Ngayon, ang pag-uusapan natin ay, okay, sabi natin, ano po yung mga interventions natin pagka pinag-usapan po natin ang ating cancer? Interventions po natin, number one, basta stage 0, stage 1, stage 2, ano po ginagawa natin dito, guys? Surgery, 'di ba? Surgery lang naman po talaga diyan. And plus, sabi natin, kung surgery po 'yan, ang gusto ko lang po sabihin sa inyo, paano ko malalaman po na talagang kailangan pong operahan yung pasyente? The only diagnostic test, tatandaan, the only confirmatory test for cancer patients, no, yung mga suspected cancer patient would just be the biopsy. Wala na pong ibang diagnostic test diyan. Biopsy lang po talaga ang confirmatory po natin yan. Nagkakaintindihan. Ang gusto ko lang po sabihin sa inyo, in biopsy, there would na, syempre alam mo naman may consent ang biopsy. Tama, mali. Tama. So ang gusto ko lang po sabihin sa inyo, pagka pinag-usapan po natin yung biopsy, it's going to be either the benign or the malignant, no? Malignant. Ngayon, pag tinanong po kayo doon sa biopsy po natin, ano po ang difference ng benign versus the malignant tumors? Parehas po yan na nagkaroon ng loss of contact inhibition. Ibig sabihin, hindi namatay yung cell, nagkaroon ng abnormality talaga. Pero ang gusto ko lang pong sabihin sa inyo, the only difference is that when we talk about now our benign versus malignant, isipin mo kagad, sino ba talaga dyan ang dangerous? Di ba? Sino ba dyan ang aggressive? Di ba? Aggressive, dangerous. Di ba? Sino ba dyan ang metastatic? Metastatic, no? Sino ba dyan ang tinatawag na encapsulated? Okay? Encapsulated. And sino ba dyan ang recurrent? Ngayon, pag sinabi po natin, yung benign and malignant, ang pinagbasehan lang po talaga niyan, yung encapsulation. When you say encapsulation, meron siyang cell membrane. May capsule siya. Ibig sabihin, kung ito po yung iyong cell membrane, ito po yung capsule niya, nandito po yung mga tumor sa loob. So pag encapsulated, kahit dumami siya ng dumami, hindi siya madaling kumalat. Lumalaki pero hindi madaling kumalat. Nagkakaintindihan? Unlike with sabi natin si benign encapsulated 'yan, but the malignant free flowing 'yan. Wala pong mga ano 'yan, walang capsule 'yan. Kaya anytime that a part of it will now be detached and would now, okay, go with the flow when comes now to the lymphatic vessel and plus the blood vessel, okay, yung circulation niya, ang nangyayari po dito, madali po siyang kumalat. Kaya, in this case, unencapsulated po siya. Nagkakaintindihan? Baka palitan lang po yung pangalan po dito kung encapsulated or bordered. Kasi pwede rin naman pong sabihing bordered. Okay? Bordered. So, ang tanong ko, sino ngayon dyan ang delikado? Siyempre, delikado yung kumakalat. Dangerous po yung malignant, aggressive po yan, kumakalat po metastatic, and umuulit-ulit po yan. Unlike with your benign, siya po yung magiging hindi po siya dangerous, 'di ba? Kasi localized lang siya. Aggressive, hindi rin po siya aggressive. Pagka tinanggal mo na yan, hindi na kumakalat yan. And of course, sabi natin, hindi na po siya recurrent. Ibig sabihin, pag natanggal, wala na. Clear po tayo doon? Guys? Yes? Yes. O, biopsy lang po tayo dyan, ha? Yes. And of course, napanood ko na po sa inyo yung TNM scoring po natin. Tumor, nodal involvement, and the metastatic. So, sundan nyo na lang po yung nasa video pagdating dyan. Clear tayo doon? Yes, para makapag-move forward na tayo?
Yes? Yes. And of course, pag nagkaroon ka ng stage 3, meron ka po ditong ang tinatawag po natin dito would now be your chemotherapy and radiation therapy. As you all know, meron ka na pong pinag-usapan ng chemotherapy and radiation therapy dun sa video. Pero I will be emphasizing something pagdating kay chemotherapy. Clear? Si radiation therapy, wala na yun. Kasi as it is na siya, hindi na babago yung concept na tinatanong dyan. Kaya in-upload ko na para at least wala na tayong confusion. Paulit-ulit yung pwedeng panoorin yon. Clear? Yes, yes. Ngayon, sabi natin, pag stage 4 po na cancer na to, automatic, syempre, all of the above plus targeted, no? Therapy. Targeted therapy. Clear tayo doon, guys? Yes? Yes. Oh. Ngayon, question. Sabi natin, let's move forward. So sabi natin, let's talk about now the different types of chemotherapy. Tama? And dun sa introduction of chemotherapy, napag-usapan po natin yung cell cycle doon. So basically, alam mo na kung sino yung cell cycle, non-cell cycle chemotherapy. Tama? Yes? Yes. Ang gusto ko lang pong sabihin sa inyo, dun sa cell cycles specific chemotherapy, ang gusto ko lang sabihin sa inyo dyan is that we have now the vinca alkaloid. Sabi natin, we have the vinca alkaloid. So every time that you have now vin, dun sa name niya, automatic, ang tawag dyan, vinca. Tama? So ang code po natin dyan is vin. Vinca. And then you do also have now your anti-metabolites. Anti-metabolites. Metabolites. Tama po ba? Yes. Dun sa anti-metabolites po natin, ito naman po, dadalawa lang yan, baka magkamali ka pa. Okay? So sabi natin, ano po yung code naman natin dito? Yung 5M. No? We have now the code 5M. Pag sinabi mo pong 5M, ano po yan? 5M. 5-fluorouracil, fluorouracil, and of course, you have now your methotrexate. Methotrexate. Tama? Tama po ba? Yes? Yes. Sinusundan mo lang yan, ha? Ibig sabihin, dalawa lang naman talaga ang pinag-usapan natin dyan. Si Vinca, Oncovin, Vincristin, Vinblastin, lahat may Vin, V-I-N. Nagkakaintindihan? So may code ka, hindi na mahirap. Tama? Tama. Ang gusto ko lang pong sabihin sa inyo that both vinca alkaloids and your antimetabolites are both, okay, folic acid antagonist. What do you mean by antagonist? Antagonist, ibig sabihin, kalaban niya ang folic acid. It's going to destroy the folic acid. Nagkakaintindihan po ba? Again, what will now be your purpose of your vitamin B9 or the folic acid? Ano po yung purpose niyan? This is going to be eaten by your nerves, neurons, RBCs, and cell. Just like what we have discussed pagdating kay FADA. Yes? Sabi na. Susulat lang po ako ng susulat ngayon, sir. Makikinig lang ako. Bahala ka. Mag-interact kaya kayo. No? Habang nagsasalita ako, pag alam mo na yung sasabihin ko, sabihin mo na rin, ay, 5-fluorouracil at saka methotrexate yan. Tama? Yes? Yes. At tapos ano, gawin nyo na, mag-unmute na kayo para at least masaya tayong lahat. Gusto nyo ba masaya tayo? Or gusto nyo malungkot ako? Grabe naman kayo. Ang gusto ko sa inyo, palagi kayong masaya. Tapos kayo, ang gusto nyo sa akin, malungkot ako. Ang daya nyo. Why? OA. Oh, sorry. Ganun nga, di ba? OA. OA, OA, di ba? O yan, ganyan. Gusto ko ganyan, Grace, ha? Huwag kang Sige, sir. OA, ha? Mm. So sabi natin dito, yung 5-fluorouracil and methotrexate, napakalakas po niya, no? Parehas po yan kasama ng vinca alkaloid, they would now destroy the vitamin B9, which apparently siya po yung nagpapakain ng nerves, neurons, RBCs, and cell. Ibig sabihin, pati yung mga cells po natin ng tumor, po pwedeng hindi niya pakainan pag wala yan, si B9. Clear? Yes. Yes, yes. Yun nga lang, take note kasi pagka nagbigay niyang anti-metabolites na yan, ang tendency, magkaroon ka ng folic acid deficiency anemia. Again, ano ang signs and symptoms ng folic acid deficiency anemia, Claudette?
Alam mo, nakikita ko 10 o'clock tapos tayo dito eh. 10 o'clock as in kasama yung ratio. Yun kung magsasalita kayo. Kasi ngayon, since mahaba yung oras ko, mag-aantay ako ng reply nyo. Kung 3F. hindi kayo magsasalita, hindi kagad 3FCC. tayo matatapos tonight. Help, 3F. Okay, ano daw? 3F. 3F, Hinahanap ko. CC plus Disney. Ano Ah, pa? Mm. yung crack lips. Crack lips, di ba? Smooth tongue, crack lips, di ba? Isama mo na yung smooth Dito tongue pa. dyan, ha? Kasi ayun yung Mm, glossitis. Di ba? Ano pa? And of course, yung nakalimutan mo, Grace, nung last time. May iniwanan ka. yung chubby, ay, chubby, Chubby ganyan ba, but sir? pale pa Yeah. appearance. O, di Mm-mm. ba? Yun yung mga pinag-uusapan natin dyan. Tama? Yes. Yes. O. Ngayon, ang sabi lang po natin, syempre, pagka wala kang B9, mas madaling patayin ng cells natin. Correct? Yes. Yes. O, yun lang ang pinag-usapan dyan. Kaya, always remember, the doctor will also be giving something eh. Kailangan, pag nagpapabigay ka ng pampababa ng B9, may tagabantay ka rin pagka bumaba na ng sobrang B9. Ano ngayon yon? Ang tawag dito, okay, what should be kept at the bedside would now be your drug called leucovorin. Okay? Leucovorin or Welcoverin. Welcoverin. Okay? Yung mga verin-verin na po yan, okay? Yung mga verin-verin na po na yan, I just want to emphasize that these are your Folic acid antagonist. Antagonist. folic acid antagonist. Antagonist. Nagkakaintindihan po ba? Anti-folic acid antagonist. Clear? Yes. Yes? Yes. Oh, ibig sabihin, sila ngayon yung tagabantay para hindi ka naman sumobra ng baba ng folic acid. Clear? Yes. Yes. Oh, pero sino mag-order niyan? Si doktor. Si doktor, tama? Have you encountered this one, princess? Yes po, yung covering, sir. Leucoverin. Also, can you tell us something na na-experience mo dyan sa unit mo? Because you're in onco unit, di ba? Oo, sir. Ano yan, Oh. concurrent yan to run for, sa oxaliplatin. Oh, Ay, pwede hindi. rin Yeah, yun. oxaliplatin. Dalawa sila. Concurrent silang nag-run talaga sabay. Oh, yung mga cisplatin, oxaliplatin na yan, platin-platin, automatic, ma-alkylating agents yan. Okay. Yun nga lang, sabi natin ng alkylating agents, kasi sa lahat naman talaga, lahat ng chemotherapy, maninira naman talaga ng vitamins and minerals yan. Mm. Pero, ang gusto ko lang pong sabihin sa inyo, 'di ba? Lahat ng mga walang code, saan po naka-ano 'yan? Saan po nakahilera 'yan? Anong classification? Alkylating agents, 'di ba? Tama po ba? Yes. Tama, sir. So sa experience niya, binibigay siya sa alkylating agents, pero sa exam, binibigay siya dapat dito sa dalawa na 'to. Ah, kasi number one talagang tagapagpababa yan. Si Vinca anti-metabolites ng alin? Mga folic acid Folic. antagonist kasi siya. Clear? Mm. Yes. Oh. Ngayon, ang sabi natin, so game na tayo. Yes. Concurrent din yan, mga 3 days. Ilang days sa inyo? Hanggat hindi tapos ang chemotherapy, dire-diretso? Yung, ano, sir, yung leucovorin ba or yung 5FU natin? Yung Leucovorin. leucovorin, parang once lang yan, sir. Once Once lang yan sa lang. amin, So, opo. so Tapos may sa mga next cycle ulit, Sa mga doktor naman na na-encounter ko, hanggang 3 days naman siya binibigay. Pero sa inyo, single shot lang. single shot lang. Oh, okay. So, okay lang naman po yan. Ang importante lang, hindi po bumaba ng sobrang yung folic acid. Clear tayo doon? Yes, yes. Ngayon, ang gusto ko lang pong sabihin sa inyo, let's compare this now to what you call as your non-cell cycle specific. Non-cell cycle specific chemotherapy. Again, pag sinabi po natin na cell cycle, anong tinitira niya? Metaphase. Tama? Yes. 'Di ba? Kaya nga ang tawag sa kanila spindle fiber poison. Kasi lahat ng nag spindle fiber, pinapatay niya. Tama? Yes. Whereas with your non-cell cycle specific chemotherapy, anong target niya? Codes. 'Di ba? Yung mga RNA and DNA codes na nagkaroon ng faulty pairing. So this is going to be a little bit of blind shot. Clear? Kasi napakadami mo pong napakadami mo pong mga RNA and DNA, hindi niya alam kung nasaan doon. So kung yung nagkaroon ng faulty pairing. So ang ginawa niya, pinatay niya ng pinatay, pinatay niya ng pinatay, ang kaya niyang patayin. Clear? Yes?
Yes. Oh, Yes. now ang question ko po, sino po ang unang-una dyan? Number one would now be your mycin drugs, no? Yung mga mycin drugs po natin. So pagka sinabi po natin na mycin drugs, ang gusto ko lang pong sabihin sa inyo, of course, these are going to be your antibiotics. Antibiotics, no? Antibiotics po ang tawag dyan. Huwag niyo po ako sasabihin na anti-neoplasm kasi lahat po yan anti-neoplasm. Nagkakaintindihan? Yes? Yes, sir. Yes. So yung mga may mycin na drugs, tatandaan mo, ang tawag po kasi dyan are your aminoglycosides. Okay? Aminoglycosides, no? Kahit yung mga sinasabi nating azithromycin, pentamycin, okay? Gabamycin, di ba? Or erythromycin, lahat po yan, ang tawag po dyan is what? Aminoglycosides. Pero etong aminoglycosides na medyo mas malakas na to, ito po yung mga tinatawag nating bleomycin at saka bleomycin. Okay, meron din po tayong adriamycin and mitomycin, no? Mitomycin. Si bleomycin, ito po si bleomycin, si blenoxane, nilabas po to. Blenoxane lang ang pangalan, no? Or si adriamycin is your doxorubicin. So I just want to particularly emphasize tong dalawa na to. Ito kasi, yung mga brand name, nilabas siya. Pero si mitomycin, hindi siya common kay NCLEX. Nagkakaintindihan? Yes? Ang gusto ko lang kung sabihin sa inyo, etong level na to, level ng pang-chemotherapy na aminoglycosides. But then again, yung aminoglycosides natin, I would just like to emphasize that we have now, okay, different types of adverse effect. Pag sinabi mong adverse effect, ito yung mga tinatawag po natin na NON. No? You have now your neurotoxic, ototoxic, and nephrotoxic. Kaya nga pag sinabi mong mga meron po tayong mycin ano, sa pangalan, palagi yung may neuro, auto, and nephrotoxicity. Clear tayo doon. How would I Yes. know that the medication is already having its neurotoxicity effect? Paano ko malalaman yon, guys? Palagay mo, paano ko po Seizure. malalaman pagka meron na po akong neurotoxicity? 'Di ba kasi sabi mo pwedeng magkaroon ng Check po kayo neurotoxicity. niyan. Ano daw? Yes, i-check po natin ng alin. Sa neurotoxicity, of course, ang i-check po natin dyan would now be your, okay, tandaan. Meron po tayong 3 Cs ha, okay, of neurotoxicity. Okay? Meron tayong 3 Cs. Ano po yon? Number one po is confusion. Confusion. Okay? Pangalawa po natin dyan would now be, okay, parang hindi ko makuha ng magandang timpla yung aking ano. Convulsion. Convulsion or seizure. Pwede magsi-seizure yan. And lastly, possible po dyan yung coma. Tama? Yes. Tandaan, kahit anong gamot na sinabing neurotoxicity, yung tatlo na yan ang palagi mong iisipin. Confusion. Ano pa? Confusion, Convulsion. convulsion, seizure, and coma. Coma. Yan. Huwag mo kakalimutan yung sinasabi ko talaga sa'yo, ha? Oh, next tayo, syempre, ito naman. Pagkabingi naman. So, pagka ototoxicity naman, paano ko malalamang may ototoxicity? May triad sign ang ototoxicity. But one thing is for sure, dito sa triad sign na to, it's always present. Sino po yan? Hearing loss. Lahat ng ototoxicity may hearing loss. Tandaan mo yan, ha? Pwedeng walang vertigo, pwedeng walang tinnitus, pero dapat may hearing loss. Clear? It's always with hearing loss. Clear? Sir, paano ko nilagyan vertigo? Pwede rin. Isa rin siya sa sign ng ototoxicity. Pwede ding tinnitus. Clear? Hearing loss, vertigo, tinnitus, pero pwedeng walang vertigo, walang tinnitus, pero may hearing loss. Nagkakaintindihan? Basta always present ang hearing loss. Okay, sa ototoxicity. Sir, what if ang nangyari po dito, wala po siyang hearing loss, pero may vertigo and tinnitus. Ano po ang tawag doon? Guys, hindi po ano yun, ototoxicity. Nagkakaintindihan?
Hindi po yan ototoxicity. Baka po pagka silang dalawa lang po ang present, hindi naman siya nabibingi pero nahihilo siya tas may parang buzzing dun sa tenga niya. That's what you call as metabolic by nature. Pag sinabi mong metabolic by nature, baka nagkaroon ng sakit sa puso or baka nagkaroon lang ng electrolyte imbalance, 'di ba? O, 'di ba? Kaya nagkaroon po ito ng tinatawag na vertigo and tinnitus. Clear? Clear po? Yes, sir. Yes. Oh, metabolism ang may problem. And lastly, pag sinabi mong nephrotoxic, ano po yung gusto kong tandaan mo dyan? Of course, you would know that the patient's kidney is not functioning for the very first sign, okay, that the patient will be experiencing. Ano po yon? Malamang oliguria. Tama, mali. Tama. And how would you know that there's already a problem pagdating sa iyong nephrotoxicity? Siyempre, pacheck mo yung BUN and CREA. Tama? Yung blood urea nitrogen natin, ang normal value po is nasa 10 to 20. 2020. Okay? Pero yung CREA po natin is 0.5 to 1.5. 'Di ba? Tama po ba? Yes, sir. Yes, very good. Oh. Ngayon, may gusto lang po ako i-emphasize dito na isang-isang mahalagang bagay. Ano po yun? Tandaan mo, ang mycin drugs, bukod sa neuro, auto, and nephrotoxicity, lalakyan ko po ito kasi ito yung pinaka-importante. Oh. Tandaan, meron din siyang cardiotoxicity. Sa lahat po ng drugs na pinag-usapan natin, siya po ang may cardiotoxicity. Nagkakaintindihan po ba? Yes. Pag sinabi mong cardiotoxicity, delikado po yan. Delikado yan. Tama, mali. Tama. Tama. O, syempre, tanong ko, sagot ko na rin, di ba? Tama, mali. Syempre, tama. Ako nagsabi eh. Tama. Sabi, palagi ka bang tama? Depende. Kung lumabas yung bagong research na hindi na yan ang tama, syempre, yun ang susundin natin. Nagkakaintindihan. Alam mo naman ang mga researches natin, yung totoo ngayon, po pwedeng mali na siya bukas. Clear? Po pwedeng after 3 months, iba na yung research natin regarding to a certain fact, di ba? So, dun lang po natin babaguhin basta nagkaroon na siya ng universally accepted evidence-based practices. Nagkakaintindihan? Yes, Yes? sir. Yes, Yes. O, sir. sige. Ngayon, paano ko po malalamang nagkaroon na ng cardiotoxicity dyan? Guys, ganito ah. Pagka nagkakaroon tayo ng cardiotoxicity, affected ang puso. Magkaroon to ng loss of function. Ano ba nangyayari pagka nagkaroon loss of function ng puso? Malamang, ang tawag doon, congestive heart failure or heart failure. Nagkakaintindihan? So, ibig sabihin, inability of the heart to pump. 'Di ba? Yes. Ay, Yes, by the way, itong si Chef na to, sa lahat ng mga teaching demo ko, ito yung tiniteaching demo ko eh. Bago ako ma-hire sa isang school before. 'Di ba? Or the failure of the heart to pump. Nagkakaintindihan? So ngayon, pag hindi na po nagpapump yung puso natin, dalawa po yung magiging sign. It's either left-sided heart failure yan or right-sided. Tama? Heart failure. Kaya nga sabi natin, pag left-sided lang related, signs and symptoms. Pero pag right-sided, ano yan? Mga others. Just like, ano po yan? Jugular vein distension, peripheral edema, di ba? Kaya minsan, magtataka ka, bakit ganun? Ang pinag-uusapan natin, okay, ang pinag-uusapan natin chemotherapy, pero bakit sinabi, watch out for crackles? Kasi nga, nagsimula yun saan? Sa cardiotoxicity. 'Di ba? Nagkakaintindihan po ba? Kaya lumalim yes, siya ng lumalim, napunta na siya dito. Nagkaroon ng cough, RAS, bronchi, wheezes, o 'di ba? Bakit? Kasi nga nanggaling siya sa congestion ng puso na napunta sa baga. Clear? May clear po ba dito? yes, sir. Hmm, 'di ba? Sabi niya, "Sir, may nadagdag dun sa sinabi mo dun." How nice, 'di ba? How nice ba? Yes, Yes. sir. Yes, dapat lang no. Oh. Okay. Tapos tingnan mo, OA, OA, 'di ba? OA. Pero alam mo, pagka to
nakita mo yung pinaka-final output natin sa pharmacology natin, magtataka ka, dikit-dikit pala lahat ng concept, ano? Tapos ang daling memorize ng meds, basta umattend ka ng last day ko. 'Di ba? Pharma natin yun yung last day. Yes. Yes. Oh, pwede na ba ako mag-proceed sa next one? Yes, sir. Oh, ayaw nyo ata eh. Yes. Proceed, sir. Yes, yes, power, power. Grabe, kailangan talaga everyday ganito, 'di ba? Siyempre naman, kasi pagkagabi, ang hirap eh, 'di ba? Mamaya tulog na yan si Craig, 'di ba? Mamaya lumilipad na naman yan, no? Sa rooftop. Ngayon, ang tanong natin dito, okay, yung number two po natin pagdating sa cell cycle specific or non-cell cycle specific would now be, ano po yung number two natin dito, guys? Of course, meron kang Guys, Calculating. iano ko lang pagbaliktarin ko lang, unahin ko muna si anti-hormone. Mm. Anti-hormone or hormonal. Nagkakaintindihan. Sir, bakit po inuna mo si anti-hormone or hormonal? O, sino-sino po yan? Meron ka po dito tinatawag na tamoxifen. Okay? Tamoxifen, finasteride, finasteride. Okay? Finasteride. Guys, ang gusto ko lang pong sabihin sa inyo, yung mga finasteride na yan, ginagamit din sa renal yan. Clear? Yes, pampaliit ng prostate sa mga benign prostatic hypertrophy. So you're going to be reminded again when comes now to the use of finasteride when we go to renal. No? Yes. Ano pa? You do also have the Uflex, okay? And your leuprolide, no? Lupron or leuprolide. Clear? Yes po, clear po ba? Clear, Yes, sir. sir. Yes. Hmm. Baka mamaya tanungin ka ng Uflex, that's flutamide. Ang ginamit kasi nila yung brand name na Uflex eh. Pero flutamide yan, yung pinaka-generic niya. Nagkakaintindihan po ba? Yes? Yes, Yes. sir. Sir, bakit yan po yung inuna mo? Alam mo kung bakit? Kasi meron na naman siyang code. Kasi di ba kanina may code ka? O pag VIN ka, Vinca alkaloid, 'di ba? Basta may Vinca. Pag 5M, 5-fluorouracil methotrexate antimetabolites. Pag may mycin ka, automatic antibiotics. Ngayon, ano naman ang i-follow mo? Si TFL. Perfect. Isipin mo na lang TPAL score. Saan mo naririnig yung TPAL score? Maternal and child, pambabae, 'di ba? Ito naman TFL. So, saan mo maririnig? Yung mga hormones na naman. O, di ba? Parang gano'n na lang, i-relate mo na lang. Bahala ka na nagtatago na parang TPAL score. Okay tayo doon. O, so ang gusto ko na lang pong sabihin sa inyo, sir, ano po ang kaya ang gawin yan? Tandaan, sa lahat po ng yan, etong tatlo na yan, it can cause now vasoconstriction of blood vessel. Clear? Si leuprolide lang po ang hiwalang vasoconstriction ng blood vessel. Clear? So among the anti-hormone, lahat sila nakaka-vasoconstrict. And when you talk about vasoconstrictions, syempre, sabi natin, syempre, possible magkaroon ng clot formation yan. 'Di ba? Tama? Kaya, Yes po. do you agree that pagka may clot ka, pwede po ba yung mapunta pagdating sa ating legs? Yes or no? Yes. Yes. Pwede po ba yung mapunta sa ating lungs? Yes. Yes. So sa legs, ang tawag PVDs, di ba? Or DVT ka mo, DVT. Or sa lungs naman, pulmonary embolism. I would just like to emphasize that it can cause clot formation, silang tatlo. Alam mo kung paano yan, tinanong? Tinanong yan dun sa isang patient na may breast cancer na about to undergo chemotherapy. Sino ngayon ang bawal sa kanya kung meron siyang history of MI? What type of chemotherapeutic drugs is contraindicated for a breast cancer patient who has a history of MI or myocardial infarction? Di malamang, piliin mo yung tatlo na yan, bawal yan dun. Bakit? Vasoconstrictor eh. Dati nag-MI na nga dahil sa clot, ngayon ano pa.
So ayaw natin magkaroon ng clot formation pa ulit. So sino lang ang po pwede dun sa may MI na ano, may breast cancer na may MI? Leuprolide. Liprolan. Clear? Clear, sir. Clear po Yes. ba? Yes, Yes. sir. Yes. Sure. O, diba? Ang saya pagka-chemotherapy, no? Kasi parang, shit, parang ang dami niya. Ang dami ko may memorize pero ang dali lang pala niya. Tama? Yes. 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 O ano pa? And of course, sabi natin, ito na po yung sinasabi natin So silang tatlo, tamoxifen, finasteride, flutamide, sila po yung contraindicated in a patient with MI. Clear? Or anything that has a clot formation. Nagkakaintindihan? Yes, Oh, sir. isa pa. Most common side effect of the drug would now be number one, meron talaga tong number one siya sa bone pain. Nakaka-bone pain po talaga yan. Kung kanina may cardiotoxicity si mycin drug, eto naman may bone pain. Alam mo ginagawa natin sa bone pain kung nagsa-side effect na sa kanila yan. Ay nako, number one, dinadivert lang natin yung attention in the meantime. Kung kayang i-divert yung attention, i-divert. Sir, bakit pala nagkakaroon ng bone pain? Kasi sisirain ng chemotherapy na Infection. yan ang alin. Osteoclast, osteoblast. Osteoblast and Very good. osteoclast. Osteoclast and Blast. osteoblast, 'di ba? Osteoblast, no? So pag nasira na po 'yan, of course, there would now be a decrease in calcium absorption, 'di ba? So ano mangyayari? Di abnormal. Anything that has abnormality on its anatomy and physiology, pupuntahan 'yan lahat ng pain metabolites. Sino yung number one pain metabolites natin? Nakakakos ng pain. Lactic. Lactic Citric acid. acid. Ewan ko sa inyo, alam mo, pang ilang araw na to, Mm. ha? Pang ilang araw na talaga. Sabi niya, hello, ang sinabi mo kahapon, basta bumabaksak ang oxygen. Oxygen. Ganon. Ngayon naman ang sinabi mo, number one pain metabolite. Eh, malamang si lactic acid nga. Nagkakaintindihan. Sino pala ang builder dyan sa osteoblast, osteoclast? Blast. Osteoblast. Osteoblast. Osteoblast is the builder, osteoclast is the cleaner. O, alam mo na yan kasi sinabi na natin yan. Tama? And of course, number two po natin dito would now be, of course, we need to refer the patient accordingly, no? Bakit po i-refer kay MD po si patient? Kasi po pwede po magpabigay ng it's either morphine Morphine. sulfate, 'di ba? Morphine sulfate or po pwede pong i-change po natin yung treatment. Pero sa pag-uusap po nila ng doktor 'yan. Hindi ka makikialam. 'Di ba? Correct? Kasi sila po ang mag-uusap dyan kung i-change ba yung treatment or morphine sulfate. Because there are some patients who will not be able to tolerate the procedure. Have you experienced that, Princess? May mga pasyente na hindi nakaka-tolerate ng bone pain. Yes, sir. So, Naka-fentanyl, ano na tayo, PCA. naka-PCA pump tayo, naka-fentanyl. Oo. Tama? Yes. Fentanyl. Pero sino nag-order nun? Doctors natin. Si Refer to pain doktor, 'di management. ba? So ano lang ang ginagawa mo pagka naka-PCA pump? Sige nga, kwentuhan mo ko. Pag naka-PCA pump, actually, yung machine naman, familiar naman sa pindot-pindot, pero hindi talaga sa mga ano. Mga titration lang nila, pain management, sila din naman nagtatitrate niyan, pero as ordered din ng doctors. Yun, Hindi. assessment, lalo na RR. Sige, meron, yes. Meron ako RR talaga. sasabihin sa iyo, ha. Mm-mm. Tatandaan mo, kahit na meron tayong mga pain medication nurse, if you are the bedside, tatandaan mo, you are still responsible for the entirety of the outcome ng pasyente mo. Kasi pag nagkamali si pain at mayroon siyang na-miss out, ko-questionin mo siya. Lahat kayo should always protect your patient's welfare. Okay? Pro-patient tayo. Huwag tayo magre-rely sa ibang tao na sila na lang ang bahala dyan. We always need to know na pagpasok mo dun sa room na yan, tatanungin mo, "O ma'am, kamusta po yung pain nyo? Meron po ba kayong nararamdaman? Ano po yung nararamdaman nyo ngayon?" 'Di ba? Nakailang pindot po kayo. Ganun po ba? Mukhang sobra na po yan. Sige po, i-refer ko po to sa pain. Dapat meron kang assessment din ng pain. Hindi porkit merong pain nurse, hindi mo na siya in-assess. 'Di ba? Mas magandang mas alam mo. Ako mas gugustuhin ko alamin ko yung kondisyon ng pasyente ko.
The main I reason, see. kasi takot ako magkamali sa pasyente ko. Kasi pagka ako nagkaroon ng naging pasyente din, gusto ko hindi rin magkamali yung nurse sa akin. Alam ba na napakahirap ko maging pasyente? Itanong mo sa 12 North ba? 12 sa... Yung mga pinag-admitan ko. Yung mga tipo pagka may papasok dun sa room ko, para saan yan? Nagtatanong talaga ako, tatanungin ko, ano yung dapat mong bantayan sa akin pagka iniinom ko yan? Kung hindi, hindi ko yan iinom eh. Nanggaganon ako. Ang toxic Oh, ng alam mo, patient. mukha lang siyang toxic, but remember, sometimes the patients already know the True. answers. Mm-mm. Minsan tinuturuan kayo ng pasyente, minsan tinuturuan kayo ng doktor. Huwag niyo siyang Mm. i-consider as natotoxic kayo because that's another knowledge to you. And always being honest to the patient. If you really do not know the answer, it would really pay off for you. Sabi mo, I'm really very sorry, sir. Parang na-miss out ko po ata yun. What I know about this is this. What else do you suggest me to do? Yung ganon. Kasi minsan, ano yan eh, kailangan alam ng patient, alam ng nurse kung paano alagaan yung sarili nila. Nagigets? Because our patients are our partners in health. Nagkakaintindihan. Mas alam nila yung nangyayari sa katawan nila kaysa sa iyo. Hindi lahat alam mo about the patient, pero sila isa lang ang iniisip nila yung sakit nila. And ang dami mong matututunan pag nagtatanong ka sa pasyente. Tama? Oh, ganun ha. I-involve niyo yung sarili niyo para masaya. Oh. Sir, ikaw ba, nung naging nurse ka ba, paano ka maging, hindi, metikuloso talaga ako nung nurse ako. um, I'll make sure na yung patient ko talaga is, ano ba, yung well taken care of. Yung pag umalis siya sa akin, feeling niya wala siyang sakit. Yung ganon. Yung care na ibibigay ko sa kanya exemplary. Exemplary in a way na hindi makikita sa ibang nurse. Kasi 'di ba sabi nga, why sit if you can stand? Why stand if you can walk? Why walk if you can, ano, run? Run. And why just stand if you can be outstanding? And why be outstanding if you can be the standard? Tandaan mo, nandyan ka, hindi para ano eh, kumbaga, you have to set your own standards pagdating sa nursing care so that you'll be separating yourself from the others. And in that way, you're going to become a standout from others. Nagkakaintindihan? Yes, sabi niya. Parang ang hirap naman nun. Actually, Hindi maging recognized mahirap. din ng mga patient. Ano na? Nare-recognize din ng mga patient kung sino yung ano, kung sino yung caring, sino yung ano, maayos Oo. na magiging Alam bedside, mo, ganyan. nung one time, nung nagkaroon ako ng pagkakataon na bumalik sa ICU, you know what happened? Sabi sa akin ng fresh grad, hindi niya kasi alam na international lecturer ako before. Tapos bilang sabi sa akin, parang 2 years pa lang siya dun sa larangan. Eh, nakikipag-usap ako sa pasyente to relieve the anxiety of the patient. Bilang sabi sa akin, alam mo masyado kang madaldal, huwag kang masyadong mag-disclose sa mga pasyente, baka magkamali ka sa sinasabi mo. Ginanon ba naman ako? Ginanon ako pinahiya ako. Anong sabi ko? Ganun ba? I'm really very sorry kasi hindi ganyan kasi yung practice ng kapanahunan ko. Siguro mag-a-adjust ako ng konti but I'm not really sure kasi madaldal po talaga ako. Yun ang sinabi ko. Pero umuwi ba ako ng dala-dala yun? Hindi. Kasi at the end of the day, I know na tama yung ginagawa ko because with knowledge, the knowledge that I'm giving the patient decreases anxiety to them because anxiety will decrease when a person is knowledgeable. Tama? Oo, dapat ine-educate natin para yung mga pasyente natin para magdi-decrease tayo ng anxiety to them. Clear? I see. Yes? Yes, sir. Yes. O, ganun yun. O, ba't inano yun? Hindi para ano lang natin, mabigay lang po natin kung paano talaga tayo dapat nag-aalaga ng mga pasyente. Kasi one way or another, tatanong at tatanong kayo ng autonomy, beneficence, maleficence.
The mere fact that I'm going to give now knowledge to the patient, what do you think is the nursing principle that would now govern my action? Oh, di ba nagbigay ako ng knowledge? O ano yun? Number one, veracity. Truthfulness about the patient condition. Sinasabi ko sa kanya because that's knowledge. Pangalawa, beneficence. Do good for others. Am I doing good for the patient kung bumababa yung anxiety niya? Of course. Correct? So, beneficence yun. Correct? Guys, tinatanong yan na yung mga nursing principles na yan. Promise 2 times. Cross my heart. Bigla ka nalang tatanungin dyan ng ethical principle. Oh, dapat naiintindihan mo yan kung paano mo siya ginagamit. Okay tayo? Yes po. Oh, okay na. Ah, sige. Ngayon, ang tanong po natin dito, punta ngayon tayo dito, ano? So, okay na po tayo dito kay ano, kay anti-hormone. May tanong kayo kay anti-hormone? Wala na? Kung wala na po, let's proceed now to the next one. So sabi natin, and of course, yung number 3 po natin, sino po yung number 3 natin? The rest, di ba? Yun na lang ang isipin mo, the rest of the chemotherapy na hindi ko binanggit na may code. Di ba? Again, ano po yung code mo sa mga vinca alkaloids? Ifel. May vinca. Vinca, Vinca, May vin ng Nina. pangalan, vincristin, vinblastin, oncovin, di ba? O, paano pagka sinabi ko naman na anti-metabolites? 5 million, di Remdesivir. ba? Sino 5 yan? million, oh. 5-fluorouracil and Fluorouracil. methotrexate. Paano naman pagka sinabi ko naman na ano, mycin drugs? Those are your antibiotics. Di ba may mycin sa Amino. pangalan? Paano ko sinabi ko naman na ano, anti-hormone? Tifel. Tifel. T-FEL, sila yung usually na ginagamit kasi sa mga reproductive system cancers, no? Yung T-FEL natin na yan. And lastly, of course, basta wala na sa code, automatic ang tawag alkylating Tifel. agent. So pagka hindi ko po alam ang code, automatic, sabihin ko na lang, alkylating agent. So sino-sino po yung alkylating agents mo? Marami kasi yan. Cisplatin, platinol, ifosfamide, cyclophosphamide, 'di ba? Yan. So, lahat ng mga hindi ko, procarbazine, dacarbazine, hindi po maisin yun ha, procarbazine, dacarbazine. Huwag mo na isulat dahil hindi mo naman din siya matatandaan. Basta pag sinabi cancer tapos hindi mo kilala yung meds, automatic. Sinong isipin mo? Alkylating agents. Clear? Yes. Oh, ngayon, ang tanong ko, sir, ano po yung meron dito sa alkylating agent? Siya po ang pinaka OA sa tapang. Pinakamatapang po yan. Up to the point na it can actually erode the bladder mucosa. Kaya nga, pinakamatapang dalawa yan eh. Number one, po pwedeng sunog kagad yung mga ugat natin sa pulmonary system. Yung sa respay natin, alam mo nangyari pagka nandun yan sa ugat natin, sometimes nasusunog yung mga ugat natin kagad sa respiratory system. It would now form a fibrous tissue. Ang tawag po dito is pulmonary Fibrosis. fibrosis. Tama? Yes. Yes. Oh, guys, eto lang po I just want to make some clarification and adjustment dun sa nabanggit dun sa mismong video. Dahil siguro sa sobrang kadaldalan ko, ang nailagay ko po dyan is nagkaroon ng chills. Hindi siya chills, Ah, sir. Cough Hindi yun eh, cough. chills. Tapos pinalitan oh, ng chills. Fever, cough, yes. Cough. Oh, and difficulty of breathing. Wala pong chills. Kasi chills are usually associated with infection. mm, Okay po tayo doon. Yes? Yes. Okay. Oh. Ngayon, ang gusto, paki-check lang po ha, sa sobrang kadaldalan ko kung ano mga nababanggit ko. So, meron siyang mga disclaimer. Ngayon, ang sabi natin dito, respy. Oh. Sabi natin, aside from that, yung bladder, no? Yung bladder po natin. Pagka bladder naman po natin, I just want to particularly emphasize na sa sobrang tapang niyan, i-erode niya yung bladder. Kaya anong nangyari? Dumugo. Kaya ano po binabantayan natin sa mga alkylating agents?
hemorrhagic cystitis. Clear? Ibig sabihin, umiihi siya ng dugo. Alam mo ba kung ano lang ginagawa natin to prevent that from happening, guys? Ang ginagawa Increase lang po natin OFI. dyan is cytotoxic precaution. And when we say cytotoxic precaution, ano lang ginagawa doon? Madali lang. Dinadilute lang natin yung drugs. Paano dinadilute? Painumin mo yung pasyente. Para habang nandun yan sa katawan, automatic, nadadilute na rin siya. So, increase oral fluid intake or IV fluids as per doctor's order. Okay? Unless otherwise contraindicated, syempre, paano ka mag increase kung ang nangyari dito, dehydrated yung patient? 'Di ba? Sorry, paano ka mag increase kung overhydrated ang patient? Example, congested ang patient. Correct? Ulitin ko lang let me rephrase this. Ang bilis ko kasi magsalita eh. Paano ka magbibigay ng tubig kung congested ang patient? Syempre, pagka dehydrated, magbigay ka. Clear? Yes. Oh, Yes. yan po yan. Clear? Yes. Oh, meron pa ako sasabihin sa inyo. Oh. Guys, parang ang dami mong sinabi dyan, sir, ha? Sabi mo si folic acid antagonist, si Vinca and antimetabolites. Meron ka bang gustong idagdag sa antimetabolites? Siya yung number one makakos ng bone marrow depression. Clear? Kaya pagka nakakakos ng bone marrow depression yan, what should be checked dun sa laboratory data natin? X-ray, ano? X-ray ba? CBC ba? Ano ang chinecheck natin dyan? CBC po. CBC. Kasi nga 'di ba babaksak ang RBC, WBC and platelets, 'di ba? Yes? Yes po. Yes. Guys, ang gusto ko lang pong sabihin bago mag-chemotherapy, kung mapapansin mo, ang palaging chinecheck CBC. Labs Hindi ka namin kasi po. po pwede mag-chemotherapy na mababa yung CBC. Parang natatawa ako kasi one time, umattend ako ng nung turo ni Surger. Nagturo kasi sila ng Introduction to Oncology. Tapos sabi nila, ala na perfect ni sir yung exam. Bakit hindi nila alam na teacher ako na on ko. O, di ba? Sabi, sir, baka gusto mo lumipat sa on ko. Tapos, kinukuha ko ni Surger na uh, mag-manager ng isang unit sa GNU. Baka gusto mong lumipat, doon ka na lang, mag-manager ka na lang kasi kulang kami ng manager nung ganyan-ganyan. Sabi ko, ay naku, sir, wag niyo na ako idamay dyan. Kung gusto niyo talaga na, marami na kayong magagaling dyan. 'Di ba? Hindi na ako kailangang pumasok pa dyan dahil kaya nyo na yan. O, di ba? So, ayoko kasi ng sakit sa ulo kasi pagka talaga manager ka, sakit sa ulo yun, maniwala ka. Masakit sa ulo yun, mag-manage ng people. No? Yes? Yes. O, sige. Next po tayo. Okay. Meron lang po akong idadagdag po dito. Kung mapapansin mo po, dito po sa gitna, ito pong CCS at saka NCCS, magkaiba po yan, di ba? Pero si Vinca alkaloid at saka si mycin drugs, etong dalawa, si mycin na antibiotics at saka si Vinca, when combined, I would just like to emphasize na sila ang number one. Magkaroon ka dito ng hyperuricemia. Okay. Hyperuricemia. Secondary to tumor lysis syndrome. Sir, effect of the drug. Clear? Ano ibig sabihin ng tumor lysis syndrome? Sige, ako na magde-define. Ano to, kapwa ko, mahal ko, tanong ko, sagot ko. Okay lang, sige. Oh, 'di ba? Ang tumor lysis syndrome is actually a successful destruction of the tumor. Talagang successful. Successful talaga 'yan. Kaso, ang nangyari dito, sa loob ng mga tumors mo, lahat yan kasi cells pa rin eh. Sa loob ng cells mo, meron kang nucleus. Di ba? Meron kang potassium. And meron kang magnesium. Okay?
So meron kang potassium, meron kang magnesium dyan sa loob na yan. Oh, ano pa, pati phosphate mo nandyan din sa loob eh. Alam mo nangyari dyan, nung nasira tong cells na yan, naglabasan yan. Sa napunta? Sa ugat. Kaya this has resulted to what? Hyper. Isipin mo ang ppm. Mataas ang potassium, hyperkalemia. This is mataas ang potassium. Mataas ang phosphate, hyperphosphatemia. And of course, hypermagnesemia. Nagkakaintindihan? Yes? Yes. So, in later time, pag-uusapan natin yung tatlo na yan, ano ang effect niyan sa katawan pag nagtaasan yan. So, hindi natin i-discuss yan ngayon. I just want to emphasize this one na delikado po yung tatlo na yan. Clear? Pag lahat yan nagtaasan. And aside from that, I just want to emphasize na yung nucleus mo lumabas. Nasunog, lumabas. Yung nucleus mo, nagkaroon ka ng nucleic acid which will be converted now to uric acid. Nagkakaintindihan? At ang uric acid na to, pag tumaas, yun ngayon ang hyperuricemia. Clear? Siya po yung nakaka-gout. Ang tanong ko, sir, ano po ba yung normal value ng uric acid? Tandaan, maximum ng ating uric acid is 8. Kaya isipin mo na lang 2.5 to 8 urate acid. Nagkakaintindihan? Madaling tandaan hanggang maximum ng 8 urate acid. O, di ba? Madali? O. Eh ano pinapibigay natin dyan? Ay nako, wala na. O. Para ma-address po yung mga hyperuricemia in a patient given now Vinca and Mycin drugs, automatic, anong pinabibigay natin? You have now your, alin? Yes? Alin Benecid, po? allopurinol, Allopurinol, probenecid, probenecid, colchicine. and colchicine. Ang tinanong po dito, and of course, wag mo kalimutan yung nursing responsibility mo. Ang nursing responsibility mo is low purine diet. Di ba? Low purine diet. Ano po yung low purine diet mo dyan? I-avoid mo po yung mga anak ng fosa. Anak ng fosa na yan. Sino po yung mga anak ng fosa na yan? O, ilimit mo yung intake ng fruits. Bakit? May fructose eh. Ang fructose na convert sa uric acid. O yung mga table sugars po natin, ganun. Clear? Yung mga sugar na yan, nako-convert po yan sa uric acid ah. Kaya pala pag nagbaba ako ng sugar, ang baba rin ng uric acid ko. O, 'di ba? Ano pa? Yung mga um, organ meats, yan, mataas sa uric acid yan. Mga seafoods, kasama na yung sardines dyan ah. And alcohol. So ano po yan? Mga anak ng fosa. Ano ba? Anak ng fosa na yan. O, 'di ba? O, madali lang ha. Yan yung mga purine restricted diet. Clear? Oh, ang tanong ko, ano naman ang role ng allopurinol? This prevents formation. Tinanong yan Probenecid, this promotes excretion. Excretion. Kaya, anong kasama nilang dalawa? Kailangan increase oral fluid intake. Tama? And colchicine is one type of your NSAIDs. So, ibig sabihin, ano lang po yan? Maximum po ng ilan? Maximum ng ilang tablets? 12, sir. 12 tablets lang per day as these are hepatotoxic, no? Per day po as these are hepatotoxic by nature. Kanino po ipapa-implement yan? Kay Vinca and Mycin drugs. Clear? Tapos na tayo, guys. O, diba? Sabi, ang hirap naman ng ang bigat naman nito kasi puro drugs. Wala akong magagawa. Tapos bilang tatanungin ka dyan, 'di ba? Ang hirap na mga itatanong diyan eh. Alam mo kung ano mga itatanong diyan? Wala mo nga eh. Guys, hulaan mo.
Tada! Ito ay tatanong dyan. Okay. Ready? Yan. O, okay ba yan? O, meron lang ganun-ganun. Pero pwede na yan. Kaysa naman mag-drawing ako ng, hey, I'm Baymax, diba? O, sige. Isa-isay natin. Ready? Ready na. O, ano ngayon ang lalabas dun sa NCLEX? Alam mo kung anong paborito nila? Side effect and adverse effect of chemotherapy. Side effect and adverse effect of chemotherapy. Nagkakaintindihan? Yes, some of those are expected. Ang difference po ng side effect, expected. Adverse effect, not expected, pero nangyayari. Hindi sa lahat ng pasyente, pero po pwedeng nangyayari. Nagkakaintindihan? Yes? Yes. O, sige. Number one po natin dito, okay, kay Baymax, of course, meron kang alopecia. Okay? Pag sinabi po nating alopecia, always remember, lahat kasi ng cells, whether good or bad, will be affected by your chemotherapy. So even yung hair follicle natin affected kaya ano yung buhok, no? Nag-hair fall. So pag nag-hair fall po yung buhok, ang gusto ko lang pong sabihin sa inyo, nag-i-start po yan, okay, within approximately 2 weeks upon the start of chemotherapy. Naglalagas po talaga yan. Tapos naglalas po yan ng ilan? Naglalas po yan ng approximately 2 to 3 months. Clear? So, ibig sabihin, is this going to be temporary? Yes, temporary lang po yan. So, kung temporary lang po yan, always remember, ang main concern ngayon ng patient mo is a body image disturbance. Body image disturbance. Okay? Ibig sabihin, feeling niya, pangit siya. Yun lang po talaga yun. So, anong kailangan mong anong kailangan mo ngayong ipatupad kay patient? Of course, since this is psych, hindi naman natin sinabi na priority siya. Highest priority. Pero priority pa rin siya. Clear? Nasa list priority siya, pero priority pa rin siya. Unahin mo pa rin yung other things. Example, cardio. Example, nagkaroon ka ng infection issues. Yun ang unahin mo. Correct? Yes, kasi physiological. So how do I respond to this? I should cover. Dapat nagko-cover tayo ng hair natin or yung na kalbo ng wig, o pwedeng pang-cover. Anything na pang-cover, turban, pwede rin 'yan. O turban o ano pa, pwedeng caps, 'di ba? O hankies. Basta anything that could now cover the head. Tapos, ang ginagawa po natin dyan, yung shampoo po na ipapagamit natin kay patient, dapat po kiddie shampoo or mild shampoo. Kiddie shampoo or mild shampoo lang. Nakakaintindihan? Yes? Tapos yung comb po na ginagamit po natin dyan, it should be large toothed comb. Bawal po dito yung fine toothed comb, yung mga suyod. Kasi nalalagas na nga yung buhok, sinuyod mo pa, eh di natanggal. Di ba? Tatatlo na nga lang piraso yung buhok, nung sinuyod mo, natanggal yung dalawa. Pinonytail mo pa yung isa. Eh di wala na natira. Di ba? Uy, nawala si Grace? Ay, hindi, yun pala. Oh, di ba? Kaya hindi pwede. Large toothed comb lang tayo. Clear? Yes. So, temporary lang po yan, ha? Yes, yes, yes. O, pangalawa natin. Guys, gusto ko lang pong sabihin sa inyo, sa papo ni Baymax, ito pong ano na yan, sa buto natin, meron po yung bone marrow. Okay? Yung bone marrow po natin, ang gusto ko lang pong sabihin sa iyo, po pwede ma-depress because of chemotherapy. Nagkakaintindihan. So pag na-depress, babaksak po yung RBC, WBC, and platelet, may anemia, immunosuppression, and bleeding problem. Ang itatanong dito, signs and symptoms nila, and of course, the management. So paulit-ulit na lang po yan. So ibig sabihin, anong pinapabigay dito? Epogen, pwede. Ito, Nupogen. Ito, Oprelvecin. 'Di ba? Tapos na tayo dyan, paulit-ulit na tayo dyan. Oh my gosh. Like how many times na yan? Tama? So kung hanggang ngayon hindi pa rin siya memorize, baka it's about time.
to go back to your notes. 'Di ba? Oh, now, question. Sir, ibig sabihin, kung magkakaroon po ako ng issue pagdating po sa WBC ko, po pwede po maging immunosuppressed. Tama, mali? Tama. Pag naging immunosuppressed ang patient mo, ang tendency po dito, ano, ang tendency po dito, po pwede po yung wala kang WBC, aatakihin ka dito sa bibig ni Baymax ng alin? Mga albicans, mga fungal infection. Albicans. 'Di ba? Guys, meron ba talaga tayong albicans sa bibig? Mga fungi sa bibig, meron tayo, pero in minimal amount. Kasi kayang i-control ng ano natin yan eh. Kayang i-control ng WBCs natin yan. Nagkakaintindihan? Yes? However, ang problem ko ngayon po dito is, kung nawalan ka po ng WBCs, tataas po yung albicans, sisirain niya yung mucosa. And that would now lead to what? Stomatitis. And what is stomatitis, guys? Ang problem dito, mga mouth sores yan. Tama, mali? Yes. O, mga singaw-singaw ang dami. Alam mo ba pagka nagsisingaw-singaw ka, it's actually a sign that you're immunosuppressed? O, talaga ba, sir? Ganun pala yun. Tama? O. Ngayon, ang question ko na, di ba, may stomatitis ka, mouth sores. Ang tanong ko, meron ka po ba ditong infection? Yes. Meron ka po ba ditong injury? Yes. Sugat at injury po yan. Tama? Kaya, sugat at infection po yan. Kaya, with you having this, kailangan yung nursing responsibilities mo are concentrated with you, not giving irritants. Any irritants, tantanan na po natin yan. Example po ng mga irritants mo, too hot or too cold. Too hot or too cold. Lahat po ng too hot or too cold, iwasan po natin. Ano pa? Yung alcohol po natin, too hot, okay, or too cold. Yung mga alcohol po natin, alcohol-based mouthwashes, bawal din po yan kasi nakakasugat yan lalo, no? Yung mga alcohol-based mouthwashes natin, bawal. So ano lang, sir, paano kung mag-oral hygiene? O ang oral hygiene mo, pwede, pero water lang ang ginagamit natin, no? Or NSS every 2 to 4 hours. Clear tayo? Ibig sabihin, pagmumugin mo na lang. Pag wala po yan, pwede po ba yung chlorhexidine mouthwashes? Yes. Ano yung chlorhexidine mouthwashes? Ito po yung ating Oracare. Tama? Yes, sir. Oracare. Oy, pero High meron tayong cleanse. lemon yung cotton applicator na lemon. Mm. Pinanlilinis din natin ng bibig, tapos minsan pinangpapahid natin dito sa lips. Meron ba kayo dyan? Hindi ako familiar, sir. Pero ang binibigay namin kasi magic mouthwash or yung ano natin, yung ano, Afunginal ba yun? Yung pang-gargle O, na isa. funginal, mga yan, antifungal din. Tama? Mm. O, Yes. yun. Eh baka kasi ma-encounter mo yan, si Conazole yun. Conazole, Thioconazole, Miconazole. Yan. Yung mga pangmumog, no? O. So, si chlorhexidine, pwede rin po, tinanong lang po, ilang percentage ng chlorhexidine? 5%. No? Mouthwash, Oracare, mga ano lang yan, mga neutralizers. Tapos we need to avoid spicy food. Bakit? Irritant yan eh. 'Di ba? Tapos yung toothbrush ko should be soft bristle toothbrush. Yung razor ko, sorry, yung toothpaste ko should be kiddie toothpaste. Tama? Yes. So those are the things na kailangan kong gawin. Eh sir, paano po yung drugs niyan? Anong drugs ang ipabibigay dyan? Expect na po natin na may anti-fungal drugs ang ipabibigay dyan. Ano pa yan? May conazole sa code niya. May conazole, thioconazole, di ba? Or also known as, pwede rin naman yung nystatin or mycostatin. Mga antifungal po yan. Conazole, nystatin, ma, ah, ah, mycostatin.
Kung meron po kayong singaw nung kabataan nyo, ang pinalalagay po dyan ng magulang nyo sa bibig nyo ay may Costat, yung lasang lasang candy na masarap. Tapos igagargle mo siya for 5 to 10 seconds tapos lunok. Okay? Kasi at the same time, gamot na rin siya. Na-encounter ba to, Princess? Tinatanong si Princess kasi may experience siya sa on ko. Yes, sir. Yun na nga. Meron dyan? Bihira lang, sir. As in, very rare. Parang Very once ko lang rare. yun na-encounter. Oh, 'di ba? Mm. Alam mo, super favorite ko Original, yung on ko. madalas. Promise, yung on ko unit talaga yan. Parang feeling ko pagka ako ay naging doktor, maging oncologist ako. Oo. Ganun ang gusto kong gawin. O, okay na. Pwede na ako mag-proceed sa next one kasi patapos na tayo. Last topic na to eh. Oh. 10 o'clock exam ka, 11 o'clock ratio. Clear? Yes? Yes. O, sige. Ngayon, ang sabi natin, sir, ano pa po yung possible dyan? Eh di syempre, puntahan natin tong heart. Again, dun sa heart po natin, ano pong meron dyan? Cardiotoxicity. Kilala na po natin kung sino yung number one cardiotoxic drug natin, yung mga mycin drugs po natin, adriamycin, tama? Yung pagka tinanong ka, tandaan mo, ito yung most dangerous among all of the adverse effect. Bakit? Kasi nagpa-flatline ng patient mo. Nagsa-sudden cardiac death. Parang yung ka-unit namin, yung sobrang ka-close ko sa unit si Dan. Nag-sudden cardiac death. Hindi namin alam kung bakit. 30 years old. Nagda-drive siya, bigla siyang gumanon lang. Tapos yun, nawala ng malay, nabangga sila nung kasama niya. Tapos, pagdating sa ospital, wala na. Hindi na na-revive. Sobrang ka-close ko yun si Dan. Ka-unit ko dun sa ano namin. No? Kaka-resign niya last year pero 3 taon kaming naging magkasama no na palagi kaming dikit hanggang dikit, no? Kaya nga so sad so sudden. Sobrang bata niya pa, no? So kung yun nga eh nagkakaroon ng mga ganong effect, most likely etong drugs na to, it can also have an effect like that, na may sudden cardiac death. Nagpa-flatline. Kaya nga pag tinanong ka, most dangerous yan ha. Most dangerous. Ano po ang ginagawa natin dyan, guys? O, wala tayong ginagawa, no? Pagka meron po tayong mga ganyan, nagpa-flatline na po yung patient natin, ang ginagawa lang po natin dyan, i-check po natin, no? Flatline prone kasi yan eh. So, ibig sabihin, ang ginagawa po natin, always monitor the heart rate, the ECG ng patient, di ba? Yung ECG ng patient, at saka wag mong babaliwalain yung tinatawag na palpitation. Kasi lahat ng palpitation should be reported. Bakit? Kasi once na meron kang palpitation, it means arrhythmia. And sometimes, arrhythmias are lethal. Nagkakaintindihan, nakakamatay. So, delikado po yan. Clear? Yes? Yes. Ano pa po? Pagdating po sa lungs po natin, puntahan po natin yung lungs. Yung lungs po natin, possible po dito, magkaroon ka po dito ng tinatawag ng respitoxicity. So sa respitoxicity, alam naman po natin dyan, ang gusto ko lang pong sabihin sa inyo, ang pinakadelikado po sa lahat, yung tatlo. Sino po yan? A, antibiotics, yung iyong tinatawag na anti-hormone, and of course, your alkylating agents. Clear? Saan po nagpo-fall yung tatlo na yan? Non-cell cycle specific. Tama ba? Yes. Ang gusto ko lang po sabihin, dito po sa ating mga antibiotics, it can cause wheezing. Clear? Yes, it can cause wheezing. Respiratory kasi nga nakaka-cardiac problem. Pangalawa po tayo, alkylating agents po natin. Okay, eto lagyan ko lang po kasi baka magkabaliktad, no? Ito po yung antibiotic. Ito po yung tinatawag po natin na anti-hormone. Ano po yung anti-hormone natin? Nakaka-pulmonary embolism. Di ba kanina? Pulmonary embolism. And of course, yung ating uh, alkylating agent, nakaka-cause na ngayon ng pulmonary fibrosis. So lahat ng pampulmo, kanino? Ang dami niyan sa respiratory toxicity dun sa ating non-cell cycle specific. Clear?
Ano lang po ang ginagawa natin dyan? We keep the patient on upright position. Dapat po naka-upright position yan. Upright position so it's easier for them to breathe in. And aside from that, we need to check the RR of the patient and plus yung X-ray result po natin. Doon po natin makikita if there's something wrong doon sa ating baga sa lungs. Tama? Yes? Yes. O, next po tayo. Sir, dagdagan lang po natin dito. Ano po meron dyan sa bandang kaliwa ng pasyente or bandang kanan ng pasyente? No? Meron ka po dito ang tinatawag na stomach. Yung stomach mo naman po, tatandaan mo, ang possible po dito, magkaroon po talaga yan ng nausea and vomiting. Indigestion, nausea, and vomiting. That's the main reason, okay, kung nakaka-nausea and vomiting kasi nakakahilo pa rin po yan, okay, you give first your ice chips, okay, ice chips, ice drops, okay, popsicle, okay, popsicles, okay, or po pwede rin po yung dry crackers. Kasi nakaka-acid siya eh. So kung nakaka-acid siya, di ba na duduwal ka pagka masyadong acidic yung tiyan? O ganun. So anong gagawin natin? We give now the patient, aside from our nursing responsibility na ice chips, ice drops, popsicle, dry crackers, we also give now the drugs. Ano pong drugs ang po pwedeng ipabigay dyan? Siyempre, mga Emetic. anti-emetic drugs. Tama? Anti-emetic drugs. So pagka mga anti-emetic drugs po na yan, I would just like to emphasize that you need to start giving your anti-emetics ng 30 minutes prior to chemotherapy. Okay, 30 minutes prior. 30 minutes to 1 hour pwedeng to 1 hour yan, no? 30 minutes to 1 hour before chemotherapy or prior to chemotherapy. That extends up to ilan? 2 to 3 days post chemotherapy. Ibig sabihin, kasi minsan kahit tapos na yung chemotherapy, nasa kanila pa yung nasusuka-suka pa rin sila. So, anong gagawin mo ngayon dyan? Eh, di kailangan ang gawin mo dyan is magbigay ka pa rin ng ganyan. Tama? Sino-sino po yan? We have now yung mga metoclopramides mo, metoclopramides. No? Sino-sino yung mga metoclopramides po natin? Okay, metoclopramides, ito po yung pinaka-common natin, si Placil. Pero baka ma-encounter mo si Taigan. And of course, we do also have now the Reglan. Clear? Or baka naman ang makita mo si Cetron drugs, di ba? Sino po yan? Si Odansetron, Ganisetron, Odansetron, Ganisetron, and Dolansetron. Di ba? Basta may Cetron po yan at saka metoclopramide, so pwede na po yon. Clear? Yes? Yes? Yes. Oh, next na po tayo. So pag-usapan ngayon natin dito, sir, di ba meron din po tayong tinatawag dito na meron din po tayong tinatawag dito na liver. Yes. Kaya dun sa liver po ng patient po natin, dito na lang sa medyo baba, no? O sa liver po ng patient natin, tatandaan, it can cause now hepato toxicity. So pagka meron kang hepatotoxicity, I would just like to emphasize, no? Yung mga signs and symptoms niyan was already given to you dun sa liver problem, no? Nawala ng function ng liver natin, no? Yes, dun sa hima, diniscuss na yon, pinanood na po rin sa inyo yon. For how many times? Tama? Yes? Yes. Ang gusto ko lang pong sabihin sa inyo dito, yung sa liver po natin, hepatotoxic po yan. How would I know that there would now be a hepatotoxicity? I would always need to check the AST and ALT of the patient. So yung AST and ALT, ano po yung normal niyan? 8 to 40 units per liter. 8 to 40 na lang kamo. Clear? Yes. Oh, aside from that, ano pa po meron dito? Dagdagan na lang po natin to. Oh, sabi natin, ano makikita dito? Kidney. So, syempre, pagka kidney, alam naman po natin yan na nephrotoxic ang usapan. Nephrotoxic. Sino po yung number one na nakaka-nephrotoxicity? Ha? Kanina, sino yung number one na nakaka-nephrotoxicity?
Mga mycin drugs kasi 'di ba neuro-otonephrotoxicity. Nabanggit na natin 'yan. So yung mga mycin drugs po natin ang number one po diyan, mga antibiotics, we need to check for the BUN and CREA. What's the normal for BUN? 10 to 20. CREA mo? 0.5 5 to to 1.5. 1.5. Question, sir, what about now yung bladder natin? Pwede po ba magkaroon ng affectation sa bladder? Oo. Ano po tawag natin doon? Hemorrhagic cystitis. So ganyan yung ginagawa natin pag hemorrhagic cystitis? Increase oral fluid intake or IV fluids. Ano po tawag? Cytotoxic precaution. Tama? Yes. Sir, possible po ba yung pekpek mo or yung itlog, pekpek talaga, no? Yung reproductive system mo affected? Yes. Pwede po ba magkaroon ng sterility? Yes. Ibig sabihin, hindi ka na mabubuntis. Ano ngayon ang ina-advise natin kung meron kang sterility issue dyan? Guys, we, we what? We suggest semen bank prior to chemotherapy. Clear? And lastly, sabi natin, sir, by the way, eto pala, may bone pain to ah. Sino yung number one nakaka-bone pain? Anti-hormone. O sinabi ko na ha, kung anong ginagawa natin dyan, nagda-divert or refer to MD for medications. Tama? Or change of treatment. Sorry na. May remnants ang ubo ko. Ngayon, ang tanong ko, sir, ano pa po dyan? And sa dulo po natin dito, ano po meron dyan sa dulo? Of course, meron kang issue ng hyperuricemia. So sa hyperuricemia, saan po ang usual na masakit dyan? Toes ha, yung big toes po natin, no? Most common site po natin dyan. So usually pagka masakit na po yan, nagkakaroon ka ng mga uric acid crystals, masakit po yon, tumutusok sa nerve endings yon. Ang tawag po dito is gouty arthritis. So nasabi na po natin yan, ano po yung normal po natin ng uric acid? 2.5 to 8. 2.5 to 8. Clear po, guys? Yes? Yes, sir. Sino yung most common na nakaka-bone marrow depression? Karma. Ano daw? Sorry. Hormone. Anti-metab? Lactic acid. Hindi, anong gamot ang nakakakos ng bone marrow depression, yung BMD? Most common is anti-metabolites. 'Di ba? Yes. O, sino yung anti-metabolites mo? 5M. 5E. Tama? Sino yung 5M? 5-fluorouracil. 5-fluorouracil and methotrexate. O, 'di ba? Sabi nila. Ay, naku, sinasabi ko talaga sa'yo, Princess, pag nandun ka na sa unit mo, sasabihin nila, excuse me, alam ko na yung mga gamot na yan, kaya wag kang ano. Tama? Yes.